Meron akong ina-upgrade na GSIN e-bike at ito yung controller na i-install ko. 500 watts ito guys, tamang-tama lang sa pang-araw-araw na biyahe. Dito guys, nakakonect na yung sensor ng motor at yung controller. Magkapares lang yung connector kaya wala tayong nagiging problema. At yung sa wire ng motor at yung controller, i-connect lang yung parehas na kulay. At dito naman guys, ang susunod na ipagdudugtong ko ay itong para sa battery, positive at negative, at yung para sa ignition switch. Ito guys yung negative ng battery, yung kulay black, tapos yung sa gitna, yung ignition switch, and kulay yellow naman yan, papunta sa harness ng e-bike, tapos yung pula, yun yung positive ng battery. Ito yung connector na ito ay para dun sa charging port. Sunod naman guys, itong para sa throttle. Magpuputol ako ng wire dito para mag-match yung connector ng controller papunta sa throttle. At ito yung ginawa ko. Ayan, kailangan lang i-trace natin yung mga color coding nito para sa positive at negative at yung sa 5 volts line. Sunod naman guys, itong linya ng speed. Hindi nag-match yung connector ng controller papunta sa speed ng e-bike. Parehas sila. Kaya ang gagawin ko niyan, magpuputol ulit ako. Ito guys, okay na yung para sa speed. Nakakonect na yan. At ang panghuli guys, para dito naman sa instrument ng display. Ito yung para sa odometer. Sinubukan ko na guys at gumana naman yung makina, pero ang problema ay paatras yung ikot ng motor niya. So ito yung gagawin natin sa next video kung paano i-reverse ang ikot ng makina para maging forward siya.